programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. First time kong gumamit ng sape. Oh, sasamang espiritu! Umalis kayo! Mainit. So, may video pa ako na ginagamot ko yung may sape. Para akong bloated. I have the ability nga, since I do channeling, tinry ko silipin. Magpahinga ka muna. Kung may kakayanan kang magwaksi ng malalagim na elemento, gagamitin mo ba ito para makatulong? Ngayong gabi, kakaibang uri ng manggagamot ang magbabahagi ng kanyang mga kwento ng dilim. Kanina nabanggit niyo ho na isa kayong manggagamot. So, bakit niyo ho pinili maging manggagamot o pinili niyo ho ba talaga? Actually, pinilit. Pinilit? Pinilit sa akin. So, parang... Paano ho napilit? There was a process. I was about to get married. Second marriage na dapat yun. Opo. So, bigla siyang umalis. Nag-fall apart? Oo, talagang hindi na natuloy yung marriage namin. Tapos sabi ko, alam ko na naman. Bakit ho? Naisip ko na possible talaga sa akin na papasa. Kasi nag-skip na ng 2 generations from my great... So, nasa bloodline niyo po? Yeah, sa great lolo ko. Pero siya lang yung nag-start, si great lolo. And then until I dreamt about him, na kinakausap niya ako sa dream. So, nagtatalo kami. Sabi ko sa kanya, ayoko kasi tinanggihan na ng mother ko. Kasi daw, pag nanggamot ka, mabigat sa buhay. Kasi nga, pag manggagamot ka, yung responsibility mo kasi, kung hindi enough yung protection mo, pwedeng tamaan yung family mo talaga. Okay. So, may risk talaga. So, sabi ko ngayon, sige, i-guide nyo na lang ako kung saan ako unang dapat mapunta. So, I started off as a paranormal investigator. Pero sabi ko, hindi ako happy. Kasi gusto ko manggamot. Gusto nyo yung may mission ka talaga? Oo, so talagang nilatag naman yung path. Yung during the paranormal investigation naman namin, naghanap kami ng Igo-Ghost Tour. So napunta kami sa grupo ng mga manggagamot. Sabi ko doon sa mga grupo ng manggagamot, gusto ko sumali sa inyo. Tapos dalawa kaming gustong sumali. Ang nangyari, pinagpilian pala kaming dalawa. So may ginawang orasyon sa amin. So kumbaga ako yung nakapasa doon sa orasyon, pinabalik ako ng mga taga-Cavite. May ganun ho talaga. Automatic ho ba kayong nakakakita or nilalapitan? Automatic talaga. Automatic ho kayo nakakita? Ilan ho nakikita nyo ngayon sa studio? Mahirap bilangin. Mahirap po bilangin. Kasi ano yan para silang clouds. Patong-patong yan. Ganun kadami. Hindi mo makikita yan kung ilan talaga yan. Unless may isang lalabas na tatakbo-takbo na talaga nagpapapansin. Sa ngayon ho ba may nagpapapansin? Wala pa naman. Wala po. Pero lahat po kami sabi nyo may gabay. Lahat tayo may gabay. Sige po, yung kanya, ano pong... Sa kanya nakita ko kasi bata kanina pa So may silip dito bata, lalaki. Talaga ho? Saan sumisilip kanina? Dito sa bandang side niya dito. Nasa tabi niya talaga? Oo, dito. Batang lalaki. Ako po. So pwede naman silang mag-disguise kasi. Para hindi mo makita yung true form nila. Yung bantay po natin, ano po sila? Spirit? Or... Spirit na lang. Spirit? So, yung pwede soul. po ba kamag-anak soul. yun? Ganun? Pagkamag-anak soul. Ang spirit kasi direkta yan, babalik yan sa itaas. Ganun pala yun. Ako po, yung bantay ko po. Yung bantay mo kasi, nakita ko nga kanina, tinanong kita, sabi mo, possible yung lolo mo. Ganito kasi yan, yung higher form natin ng mga bantay, like the angels, or mataas pa sa angels,
Hindi natin basta makikita yan. Hindi rin yan basta magpapakita. So unless may special tayong orasyon na gagawin para makita natin kung sino pa yung mga ibang higher beings na bantay. So meron po talaga? Meron talaga. As in yung kasama natin sa mundong to? Ganun. Meron talaga. It's just that, katulad nga namin, ako kahit nakakita ko, hindi basta magpapakita yon. Kasi pero since suplado napakita yun po eh. yung akin, yung lolo, ibig sabihin spirit siguro pa yung Soul nakita siya. niyo. Soul, yeah, soul. Ay. So sometimes kasi yung mga relatives natin, mas pinipili na lang maging spirit guides natin. Opo. May gano'n naman. Until they are called for another mission. Okay. So it doesn't mean na kailangan nandun na sila agad sa... Hindi graveyard. agad-agad. Ilang taon na ho kayo nang gagamot? Saka kamusta ho yung buhay? Actually, I started off noong 2015 lang. Na nanggagamot po? Yes, kaya lang kasi may level-level yan. Talagang aaralin mo siya. Opo. May pagkakataon po ba na nalapitan kayo or nasaktan kayo ng bad spirits? Nung hindi pa ako nanggagamot, nag-start pa lang ako. Kung baka kapapasok ko pa lang doon sa grupo, tinest talaga ako. Na nilagyan ako ng parang mark sa likod. Wow. Para sinugatan ako. Oh, parang nagparamdam talaga. Paramdam siya. Sinugatan ako. Ngayon po na manggagamot po kayo, nalalapitan pa rin po ba kayo ng bad spirits or nasasaktan pa rin kayo? Nalalapitan pa rin, nasasaktan pa rin naman. Nung mga time na talagang nagsisimula pa lang ako. So kaya kailangan nagle-level up ka ng mga orasyon. Kumbaga ikakarga mo sa katawan mo talaga yon para kang sundalo na meron kang mga bala, may baril ka, kompleto ka. Ano ho yung pinaka-challenging na na-encounter ninyo? Yung first time kong gumamit ng sape. Mga sasamang espiritu, umalis kayo! Umalis kayo, mga sasamang espiritu! So, pagod na ako kasi we started off around 12 noon. Tapos natapos kami 12 midnight na. Pagod na ako. So, sabi ko nga, ganito pala talaga to ang hirap. Tapos yung pasyente, pagod na rin. Umaalis-alis. Umalis kayo dito, mga sasamang espiritu! Ayoko na. Akin lang siya! Hindi siya ako mapipigilan. Ayoko na. Ginawa ko na yung mga proseso. So, umatras na ako talaga. Sabi ko, hindi ko na yata kaya. Sabi ko gano'n, nahihirapan ako. Pero dinig na dinig ko talaga, sabi sa akin, nagdududa ka sa amin. Nagdududa ka ba sa amin? Dinig na dinig ko yung boses. May boses na, alam mo yung parang konsensya mo. Talaga sinabi sa'yo, nagdududa ka ba sa amin? So para ako napahiya. Sabi ko, hindi po. Sabi ko, kaya lang, pagod na ako, hirap na ako. Yung katawan ko, hirap na. Tapos sabi ko ngayon, sige tulungan niyo ako. Anong gagawin ko proseso? Lahat ng alam ko, ginawa ko na. Bakit hindi ko mapaalis yung sape? Sabi ngayon sa akin, it's like a demon. Ang demon kasi hindi yan aatake ng mag-isa. It's always a group, a legion. So kaya ang dami niya. Nahirapan na rin yung pasyente. Tapos yun, pag-guide ako kung ano yung gagawin ko. Tinuro naman sa akin. Paano? Binubulong lang? Gina-guide ka talaga eh. Sinasabi sa yung mga gagawin mo eh. Ang galing. Meron kasing mga libro ang mga manggagamot. Pag ikaw kasi nanggamot ka, nag-orasyon ka, para kang nanliligaw sa espiritu. Kailangan yung espiritu kagiliwan ka. Kailangan makuha mo yung loob niya. Kasi kung hindi, paano mo mapapaganing orasyon? Okay. So kaya kami mga manggagamot, iba-iba rin kami ng level kung paano namin napapagana mga orasyon. So Paano ho nanliligaw sa espiritu yun? mag-aayuno ka 40 days. Ano po yun? Every 3 hours, oorasyon mo, gagamitin mo yung orasyon, ikakarga mo sa katawan mo. Yung dasal po na yun para ma-attract sila? Or Tsaka para mabait kumapit sila? na sa'yo. Ah, okay. Kumbaga pag tinawag mo, automatic yun, bababa na. Oh, wow. Pag nagamit mo na siya, yun, at least magagamot mo na yung pasyente. So yun, binigyan ka naman nila ng proseso kung paano mo gagawin yung panggagamot dun sa pasyente yun. Matagal humanggamot din. Tagal siya, pwedeng bumigay yung katawan mo, pwede ka magkasakit. Pero sabi nila sa akin, okay yan, minamalat ka. So ibig sabihin, kumapit na sa'yo. Ganun po yun. Ano po yung worst sanib experience mo? Pwede niyo po i-describe? Tinawagan lang kasi ako, teacher siya, kasi inatake siya sa hospital. So, ang pagkakakwento sa akin, nagsishake na yung bed. Nag-collapse kasi siya. Habang nasa ospital? Tapos sabi ko ngayon, patingin ng picture. Kasi gaya rin sa kanya, I do online healing. Healing water muna yung binigay ko sa kanya. Tapos sabi ko, patingin. Gusto ko makita yung pasyente. Nakita ko talaga may parang cloak sa likod niya.
Tapos yung doktor mismo, sinabi na rin na patingnan nyo na po yan sa manggagamot. Hindi na po kaya ng mga doktor dito. So that was Saturday eh. Sabi ko ngayon, kailangan mapuntahan ko yan ng linggo. Ano pong itsura ng clone? Tawag ko doon phantom eh. Yung phantom kasi, usually yan yung nagbabantay sa mga kaluluwa. Kaya hindi nakakaalis sa So isang ayaw siya lugar. paalisin. Yeah, so I don't know the history nung teacher. Until pagdating namin sa kanila, doon ko nakita yung reason kung bakit may gano'n na phantom. Yung bahay niya kasi, ito yung dingding, ito yung sementeryo. Oo, malapit lang. Katabi lang niya yung apartment mismo. Opo. Kumbaga, dingding lang pagitan nila ng apartment. Oo. So, it makes sense. Kaya may phantom. So hindi ho talaga maganda na yung lugar nyo na malapit sa sementeryo. Oo, sana kung malapit lang, dingding lang yung pagitan niya talaga. Tapos ano pong nangyari? Sinapian na siya noon. So, yun na yung ginamot ko siya noong time na yun. Pero ang hirap. Yun yung pinakamahirap. Kasi Yun talagang, po yung demonyo yung sumapi. hindi naman talaga demon. Kaya lang nandun na sila sa level ng parang demon. Kasi nga, sobrang malevolent sa ang dami nila eh. Legion na eh. Tapos, Hirap na rin yung pasyente. Bakit daw po sumapi? Parang na-istorbo nila. Hindi sila talaga doon nakatira dati. Lumipat lang sila. Okay. Tapos nung nakita ng hina siya, doon siya sinapian. Sa hospital. And then, Sa nung pagdating hospital. namin nung Sunday mismo. Paano ho natapos yung sapi? Yun na yun, na-atras na ako. Na talagang binaba yung guidance sa'yo na ganito ang gawin mo. May binigay silang bagong proseso. Opo. Tapos natanggal na lang po. Natanggal naman siya. Pero ang tagal. Matagal. Tapos, ang problema kasi dito, pag tayo ng gamot kasi, may mga binibigay tayong mga guidelines. Bibigyan natin sila ng dasal. So, kailangan gagamitin nila yung dasal na yun araw-araw for protection nila. It's not an ordinary prayer. Opo. Latin po ba? Yeah, it's Latin. Saka may mga sagradong pangalan kasi yon. So, yung totoo, hindi mo pwedeng usalin. The reason behind that is para hindi mo masalaula yung mga sagradong pangalan. And second is, mainit ang orasyon, masisira ang ngipin mo. Talaga po? Yes. So, sa isip lang talaga siya. Umiinit siya. Mainit. So, may video pa ako doon na ginagamot ko yung mesape para akong bloated. Kasi pag karga ka ng orasyon, nag-e-expand yung katawan mo. Nasundan mo na ba kayo ng mga spirit sa bahay? Umuuwi, sumasama sa akin. Ayun, paano mo sumasama? Oo. Lalo na nung nagsisimula pa lang ako. So, may mga picture pa nila ako. Ano? Nakukunan ko sila ng picture. Talaga? Lumalabas sila sa Lumalabas picture? talaga sila sa picture. Okay yung punta namin talaga, yung pasyal namin doon. Until nung palabas na kami, nakuha pa namin ng video, talagang bumukas yung pinto, which is going to the second floor.